Ano po ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang sinabi na ang bagong alak ay ilalagay sa bagong sisidlang balat? Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters at Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Ngayon po ay Monday ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga pariseo. May Jesus at nagtanong, bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ng mga pariseo ay nag-aayuno? Sumagot si Jesus, makakapag-ayuno ba ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin ang lalaking ikinasal at saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpuyan at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay nilalagay sa bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bagong alak ay ilalagay sa bagong sisidlang balat. Ang imahe ng bagong alak na binabanggit ng ating Panginoon sa mabuting balita ay tumutukoy kay Jesus at sa mabuting balita na kanyang dala. Ibig sabihin, walang makakatanggap kay Jesus at sa kanyang mensahe malibang mayroon siyang bagong isip at bagong puso. Sa madaling salita, si Jesus at ang kanyang mabuting balita ay maaaring tanggapin lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi natin nauunawaan muna si Jesus at saka tayo naniniwala sa Kanya at sa Kanyang Ebanghelyo. Kailangan muna nating mananampalataya sa Kanya upang maunawaan natin Siya at ang Kanyang mabuting balita. Paano natin mauunawaan halimbawa ang pagpupumilit ni Jesus tungkol sa paglilingkod bilang daan tungo sa tunay na kadakilaan at tanggapin ang kanyang panawagan na kailangan nating tumanggi sa ating sarili. We must deny ourselves, pasanin ang ating krus araw-araw at sumunod sa Kanya kung hindi tayo naniniwala sa Kanya. Ayon kay San Pablo, ang karunungan ng Diyos ay kamangmangan sa mga tao. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama, sa simulan ng linggong ito, hinihiling namin ang iyong lakas at gabay. Tulad ng bagong alak sa bagong sisidlan, tulungan mo kaming harapin ang mga gawain ng may sigla at tapang. Bigyan mo kami ng karunungan at lakas para harapin ang mga hamon ng may integridad at lakas ng loob. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.